Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General reading siya, so pwede kang makaresonate. Okay, courtship, 4, and then unexpected income. Okay, Pisces, weekly tarot reading tayo. Kunin natin lahat ng energy sa 3 deck. Then, proceed tayo sa next deck. Yearning. Ooh. Okay. Okay guys, so unahin natin itong mga naunang baraha dito. So, ang first card mo dito is number 4, courtship, 27, unexpected income. So, kung makikita mo dito, 7, 8, 9, near to completion. Sa linggong ito, kung may hinihintay ka, or mga, parang ano to, it's like, for example, yung mga payouts or payments na delayed siya, or hindi dumarating, posibleng unexpected na darating. Kung kailan hindi mo na inaasahan, siya darating. So, pwede din mga unexpected na offer, job offer, unexpected na tulong, unexpected na bayad sa'yo sa mga nagutang sa'yo. Posibleng ito ay mangyari sa linggong ito. Okay? And, sinasabi din dito na, for example, may business partnership, like signing of contract, collaboration, na pwedeng pagkakitaan ng pera. Siguro ang tagal na nagpo-procrastinate ka, nag-hesitate ka, and then this week sinasabi na posibleng mahahanap mo na yung stability. Okay? Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, relationship, nag-procrastinate kung magpapakasal ba, or tatanggipin itong ina-offer na love ng isang tao, or pwedeng makipagrelasyon ba, or makipaghiwalay. So this week is para siyang eto yung kasi may indecision dito diba? So, ito yung linggo na posibleng makakapag-decision ka na. For example, for 8 weeks or 8 months or 8 years, hindi ka masyadong aware sa mga decision making mo. And sa linggo ito, pinapakita ng barahan na makikita mo yung parang black and white, diba? Black and white. And then, makikita mo kung ano yung direction talaga na alam mo na para sa'yo. So, dito sa courtship, yung iba sa inyo dyan, posibleng nakaranas kayo ng mga hindi magandang relationship, like mga toxicity sa relationship, obsessive na relationship, or parang toxic, ganyan ganito. And this week ay posibleng mahanap mo na yung kapayapaan, or pwedeng mahanap mo na kung ano yung talagang minamanifest mo. As nakita mo yung 4-4 dito, sinasabi na magkakaroon ng balanse sa lahat ng area sa buhay mo. Si Archangel Metatron, so, para siyang nasa, yung tawag dito, yung mata, diba? Mata, hindi yung third eye, mata. Parang sinasabi dito na makikita mo kung ano yung tamang direction para sa'yo. Makikita mo yung mali at tama. Makikita mo yung talagang biyaya na posibleng matagal mong hindi napapansin or hindi ka aware, or even yung mga taong matagal nang may gusto sa'yo. Siguro this week ay makikita mo na siya pala ay nagkikare sa akin ng talagang totoo. So, ibig sabihin this week ay makikita mo kung sino yung totoo at sino ang hindi sa buhay mo. And yearning, longing for someone, and desire separation. So, kung nasa long distance relationship kayo, posibleng kasi for to, mamimiss nyo yung bawat isa, or posibleng meron kayong mararamdaman na separation anxiety, or posibleng yun, may mararamdaman ka lang na pagka-miss sa isang tao, pwedeng kapamilya, intimate relationship, or kanina man siya na secured yung relationship mo, lalo doon sa mga nasa long distance relationship, nasa ibang bansa or nasa ibang sa iba't ibang bulupalop ng mundo. Okay?
Okay, first card natin is Page of Cups. So, marami kang matatanggap na balita. Good news or mga mixed news na posibleng magbibigay sa'yo ng information or anything na may balita, ganyan, ganito. It's either para ngayon or para sa future. Nakikita din natin dito yung future na nagsasabi na maraming tao yung pwedeng susuportahan ka sa kung ano mang gusto mong mangyari sa buhay mo. Or kung may mga plano ka sa buhay, maraming tao yung susuporta sa'yo. Dito din, meron 9 of Swords. Nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo dito, Pisces, na nahihirapan kayong i-absorb yung situation or may mga panahon na parang ayaw nyo nang gumawa ng action, parang ganon. So, nawawalan ka ng interest dati, nawawalan ng focus. Sa linggong ito, sinasabi ng barahan na makakalabas ka na dyan sa sitwasyon na yan. So, kung halimbawa, confusion yung nararamdaman mo, hindi ka makatulog kasi confused ka or marami kang iniisip na mga bagay-bagay na hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo. Sa linggong ito, nakikita ko sa'yo dito na makikita mo yung stability. Okay? Makikita mo, magiging stable yung mindset mo. Mariresolve mo yung mga issues na nagbibigay confusion sa'yo. Okay? And makakatulog ka syempre. Lalo na sa usaping salapi. Or pwedeng health. So, nakikita natin na mariresolve mo yung gumugulo sa isip mo. Mariresolve mo yan. Lalo sa mga health nyo, mga health issues, posibleng doon magpo-focus ang linggong ito, ibibigay mo yung best mo para ma-resolve yung mga issues mo, lalo na sa health. Okay? Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo kasi yung intuition natin, hindi tayo niyan ipapahamak. So, makinig ka sa intuition mo and yung kung ano man nangyari sa'yo sa nakaraan, huwag kang masyadong mag-alala kasi may hidden meaning or hidden blessings yon na ibibigay sa universe. Pwede ngayon or bukas or makalawa. Yung iba sa inyo dito, makakaramdam kayo ng sobrang pagod. Siguro yung iba pwedeng galing sa sakit or pwedeng may masakit sa kanila, nagkalagnat, sipon, ubo or anything. Or siguro pagod lang sila kasi hindi makatulog sa gabi kasi may 9 of Swords. Nakikita ko siya dito na much needed rest and meditation ang kailangan mo. Okay? And 21, so may posibleng celebration or pwedeng may iba sa inyo dyan na yun, yung palaging nagtatrabaho sa gabi, sa umaga, yung pagod na pagod sila. Posibleng sa linggong ito magkaroon kayo ng kapahingahan or magkakaroon kayo ng oras para makapagpahinga. May mga celebration dyan. Matatapos yung dapat matapos or kailangan tapusin. So, maganda yung linggong ito kasi parang sisimulan mo yung November na positive and may mga answers, may solution ka na may isip. Okay? And yun, good news. It's a double confirmation. Maraming balita kang matatanggap. Mga offer, positive collaboration siya. Yung mga dating gusto mo na hindi nangyayari ay posibleng mangyari na sa ngayon. So, buksan mo yung isip mo, yung mata mo, lumabas ka sa comfort zone mo dahil marami kang makikitang blessings sa paligid mo. Diba? So, it's a confirmation card na sinasabi na pwedeng magsimula ka ng bagong trabaho, may mahahawakan kang pera sa linggong ito, or may offer sa iyo ang universe na pwede mong pagkakitaan ng extra. Ay, Knight of Wands. Nakikita ko, sobrang magiging masaya ka sa linggong ito. Okay? Excited ka dito eh. Parang, halimbawa, yung hinihintay mong pera na pumasok sa bank account mo, or pwedeng sa loan sa bangko, or yung mga bayad sa'yo sa utang, lump sum of money, inheritance, or anything na financial tangible things na hinihintay mo, ay posibleng naandyan na. Okay? And 5 of Wands, mag-iingat ka lang kasi this week, posibleng may temptation ng pakikipag-away or pakikipag-diskusyon. So, ang pwede natin ditong nakikita is yung relationship. Pwedeng masyado kang stress or yun, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa negosyo, or marami kang iniisip. Tapos, yung karelasyon mo is parang hindi siya aware sa mga nararamdaman mong pain and heartaches. So, mag-iingat ka kasi may the devil dito. May temptation ng pakikipag-away. So, mabilis kang magalit. Mabilis kang magagalit dala ng pwedeng inis mo, pagod, or kung ano man ang nararamdaman mo. So, parang ang sinasabi sa'yo dito ng bara, umiwas ka sa taong nag-trigger ng emotion mo. So, sa linggo ito.
Ang daming 4 sa paraha mo. 4, 4, 4, diba? Ito 4 din. So, nakikita natin dito yung stability. Okay? So, yung mga iba sa inyo dyan sa trabaho, kung may mag-offer sa inyo ng salary increase or higher position, tanggapin nyo siya. Kasi, ito yung naka-destiny sa'yo eh. And if ever wala pang offer, posibleng in 1 year, or pwedeng 2 years, or in few months, magiging sobra kang in demand sa trabaho. So, nakikita mo yung emperor, ikaw yung magiging emperor, ikaw yung magiging top, ikaw yung magiging highlight sa usaping business or work. O, diba? So, this week, mahahawakan mo yung pera na matagal mo nang minamanifest. And at the same time, yun, it's either yun, may sisimulan kang negosyo or yung negosyong ginagawa mo sa ngayon is magiging sobrang, trend siya, or parang marami kang magiging kliyenteng bago. Lalo na kung online business itong ginagawa mo. Nagbibenta ka ng damit or anything. May travel plans, may relocation, and nakikita ko sa'yo dito, excited ka. So, sobrang excitement yung nakikita ko sa'yo dito. And if ever man naghihintay ka ng balita sa kapamilya tungkol sa travel, posibleng sa linggong ito makakatanggap ka ng balita kung kailan na yung specific date ng pagta-travel ng kapamilya. Pwedeng going back sa Philippines kung sila OFW or nag-migrate sa ibang bansa, or posibleng kailan na magbubukas yung negosyo, kailan na magsisimulang magtrabaho, or kailan na darating itong lump sum of money na to. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!